Niyanig ang buong mundo nang maglaho sa karagatan ng isang submersible vessel na Titan. Lula nito ang 5 pasahero kasama na American engineer at businessman na si Stockton Rush. Ang layunin ng kanilang ekspedisyon ang sumisid ng 12,500 feet sa North Atlantic Ocean para personal sanang masaksihan ang wreckage ng pinakasikat na barko sa buong mundo. Walang iba kundi ang Titanic. Pero ang kanilang pangarap, tuluyang lumubog na naging sanhi pa ng kanilang kamatayan. Ano nga ba ang mga posibleng dahilan kung bakit humantong sa isang malagim na trahedya ang Titan submarine? Sa ganda at yaman ng ating mga karagatan, nakakainganyo talagang mag-dive, no? Pero dahil hindi naman lahat ay may kakayang lumangoy, sumisid at mag-ipon ng gabarkong lakas ng loob, buti na lang may pang-sub ang tao pagdating sa sisiraan. To the rescue dyan ng mga submarine. Pero paano kung ang sasakyang ito hindi na muling makaahon sa ibabaw ng tubig? Mainit na usapin ngayon ang tungkol sa isang submersible o yung maliit na version ng submarine na ginagamit para sa underwater exploration and research na hindi nakabalik matapos lumubog sa Atlantic Ocean. Sa engineering kasi may tinatawag na factor of safety na ang sabihin lang naman talaga nun, dapat i-disenyo mo yung, for example, isang struktura na kaya niya mag-carry ng load, certain load. Sa case, for example, ng mga aeroplano, mga submarine, yung pressure sa labas niya. Ang nasabing Titanic tourist sub ay may habang 23 feet, lapad na 9.2 feet at taas na 8.3 feet. May kakayahan nitong magsakay ng hanggang 5 tao at kayang lumubog hanggang sa maximum depth of 13,123 feet. Whew! Di ako nakakahinga na. May oxygen capacity naman ito na tumatagal ng 96 hours. Ang pakaisanan ng ekspedisyon ang makitang sikat na barkong lumubog noong 1912 or over a century ago, ang Titanic. From England, patungo sana ang barko sa New York. Binaybay muna nito ang Cherbourg, France at Queenstown, Ireland bago tumuwid sa Atlantic. At dito na ito bumangga sa isang iceberg. Nahati sa dalawa at tuluyang lumubog na naging sanhi ng pagkamatay ng more than 1,500 passengers and crew on board. Gaano nga ba kalalim ang kinaroroonan ng Titanic? Mula sa ibabaw ng tubig, kapag bumaba hanggang 1,000 feet, makikita ang iba't ibang sea creatures. Ang pinakamalalim na kayang langoyin ng mga giant squid, yun, no? So, ang pinakamalalim na kayang langoyin ng mga giant squid ay nasa 3,000 feet kung saan tayo ngayon. Umaabot naman ng 4,000 feet ang kayang lalim ng mga sperm. Wait a minute! Wow! Bumaba pa tayo sa 7,000 feet. Guess what? Nandun yung mga underwater corals. Teka, pero ang wreck of the Titanic, let's go deeper. And deeper! And deeper! Ayun! Kita nyo? Nasa 12,500 feet or 3,810 meters below sea level ang Titanic. Curious pa kayong malaman kung anong nangyari sa nawawalang submersible na patungo sana sa wreckage ng Titanic? Bago yan, intindihin muna natin ang nasabing sasakyan. Ang submarine ay isang uri ng water vessel na may kakayahang lumubog at magtagal sa ilalim ng tubig. Kadalasan itong ginagamit sa military operations para sikretong mabantayan ang mga kalaban. Alam niyo ba ang mga sinaunang submarine ay gawa lang sa wood at leather? Laki ng improvement, no? Ang pinakamahalaga kasi pagdating sa submarine, para makalubog siya, dapat kaya niya kontrolin yung bigat niya. So ginagawa ibang mga submarine, parang kumukuha siya ng tubig mula sa paligid niya, tapos iniipon niya sa loob nung parang pinakakatawan niya para bumigat siya. Yun yung karaniwan na ginagawa sa mga submarine. May mga ibang existing na mga technologies para lumubog yung mga submarines tsaka yung mga underwater drones. Pero ang kaisa-isang submarine dito sa Pilipinas, nilikha hindi para sa paghihidigma, kundi pang turista. Dahil ang submarine na ito for recreational purposes only. At ngayon, naglipat bahay na raw ito sa Boracay. Sa Belgium pa raw gawa ang watercraft na ito na may habang 22.2 meters at taas ng 7.2 meters. Pinagagana ito ng electro-hydraulic system na kayang lumubog for several hours. Kaya nitong sumisid hanggang 100 feet. Nililimitahan lang sa Boracay for safety. Now, balikan na natin yung nawawalang submersible na gumalantang sa buong mundo. Iba-ibang spekulasyon na hinahantungan ng Titan. Sa kaso ng aeroplano, habang tumataas siya,
bumababa naman yung air pressure sa paligid niya. So kapag umabot sa punto na masyadong mataas ang lipad ng eroplano, pwedeng masyadong malakas yung pressure sa loob ng eroplano, sasabog siya. Kasi kumbaga sobrahan yung pressure sa loob na hindi kakayanin na i-balance yung nasa labas. Pareho yan nung kapag hinihipan natin ng sobrang daming hangin loob ng lobo, na kapag nasobra din niya kinaya yung hangin sa loob, puputok siya. Pagdating naman dun sa mga submarine, kabaligtaran rin nangyayari. Yung lobo mo naman pinipiga mula sa labas. Habang pumipiga syempre yung lobo mo, nalalalabanan yan syempre ng hangin sa loob. Pero may punto rin na hindi nakakayanin ng presyon sa labas. So mangyayari dyan, madudurog siya. Kaya ganun yung nangyayari sa isang implosion na sa sobrang lakas ng presyon sa labas, yung kaha mo, madudurog siya papasok paloob. Matapos din ang ilang araw na investigasyon, natagpuan ang ilang debris ng Titan sa 1,600 feet from the bow of Titanic at the bottom of the Atlantic Ocean. 5% pa lang ng buong karagatan ang ating na-explore. Sana sa pagsisid natin sa mga bagong kaalaman at karanasan, hindi dapat natin inilalagay sa hukay ang ating buhay.